channeling your energy. Kamusta Pisces, Sun, Moon at Rising? Huminto ka muna. Hindi ko alam kung bakit napunta ka sa reading na to, pero may malakas na pakiramdam akong may isang Pisces na matagal nang hinihintay ang senyales na to. May gusto kang bitawan, may gusto kang simulan, at may isang tao o sitwasyon na ilang buwan nang paulit-ulit na bumabalik sa isip mo. Ang nakakagulat, lumalabas sa energy ng July 2026 ang buwan kung kailan magsisimulang gumalaw ang mga bagay na matagal nang tila nakatigil. Kung nag-resonate ang reading na to, kunin mo ang mensahe. Kung hindi naman, hayaan nating makarating ito sa tunay na para rito. Ako nga pala si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, tawagin natin ang ating guardian angels, spirit guides, divine source at ang pinakamataas na liwanag upang gabayan ang reading na to. Naway ang mensaheng matatanggap natin ay para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat isa. At isang paalala, hindi ako kailanman nagme-message ng una. Kung gusto ninyo ng personal reading, kayo po ang unang magme-message sa akin. Maging mapanuri sa mga poster accounts. Ngayon, simulan na natin. Pisces, Sun, Moon at Rising, napakalakas ng energy ng paglaya. Parang matagal kang nakakulong sa isang sitwasyon, maaring relasyon, trabaho, utang, takot o sarili mong pagdududa. Pero ngayong July, unti-unti mong mararamdaman na kaya mo na palang bumangon. May isang tao rin dito na nahihirapang kontrolin ang emotion. Maaring may mood swings, pagiging tahimik, o hindi pagsasabi ng tunay na nararamdaman. Ang mensahe ng energy, hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin agad. May mga pagkakataong mas malakas ang taong marunong maghintay kaysa sa taong laging lumalaban. Isa pa, may lumalabas na matapang na feminine energy. Pisces, unti-unti mong naaalala ang halaga mo. Hindi mo na hahabulin ang mga taong paulit-ulit kang pinaparamdam na hindi sapat. Sa health, gusto kong maging specific. Ang pinaka-sensitive ngayong July ay paa o bukong-bukong, lymphatic system, immune system, balikat, likod, tiyan, lalo na ang acidity at digestion. May ilan din dito na nakakaranas ng pagod kahit sapat ang tulog. Stress ang isa sa pangunahing dahilan. Advice ko sa energy mo, mas uminom ng tubig, bawasan na ang processed food, maglaan ng oras sa paglalakad o stretching, at kung matagal nang may nararamdamang sintomas o lumalala ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa licensed healthcare professional para sa tamang pagsusuri. Kapag gumaan ang katawan, mas magiging malinaw rin ang isip. Ang challenge mo ngayong July ang matutong tanggapin na hindi lahat ng tao ay sasabay sa bagong version ng buhay. May mga taong may iwan at ayos lang yun. May delay din sa isang plano pero hindi ito cancellation. Mas mukhang hinihintay lamang ang tamang timing. Sa kalagitnaan ng July, makakatanggap ang ilan ng bagong opportunity, bagong project, bagong partnership o bagong idea na maaring magbukas ng mas malaking pintuan, at bago matapos ang buwan, mas magiging matatag ang pundasyon mo. Para sa mga may asawa, nakikita ko ang pagbalanse, mas magiging bukas ang komunikasyon. May pag-uusap tungkol sa budget, tahanan o future plans. Unti-unti ring mawawala ang tensyon sa loob ng bahay. Para sa mga may relasyon, kung may tampuhan, malaki ang possibility ng pag-aayos, pero kailangan mo nang maging tapat sa nararamdaman. Huwag hayaang pride ang manaig. May relasyon ditong papasok sa mas seryosong yugto.
Para sa single Pisces, mukhang may bagong simula sa pag-ibig. May taong maaring dumating sa pamamagitan ng trabaho, online o common friends. Hindi ito mukhang pabigla-bigla, mas mukhang unti-unting mabubuo ang connections. Kaya wag mong isara ang puso mo dahil lamang sa mga sugat ng nakaraan. Para sa mga may trabaho, lumalabas ang leadership. May chance na ikaw ang pagkatiwalaan ng isang mahalagang project. May promotion para sa ilan, may recognition at may pagkakataong makapagpakita ng talento. Kung may balak kang magsimula ng negosyo, magandang buwan ng July para sa pagpaplano. Kung naghahanap ka ng trabaho, may magandang balita, may interview, may tawag, may email at may pagkakataong makahanap ng trabahong mas naaayon sa iyong kakayanan. Magtiwala sa proseso. Malakas ang energy para sa Canada, Australia, New Zealand, Japan, Singapore, United Arab Emirates para sa mga nagbabalak naman na mag-abroad. May ilang dokumentong maaring madelay pero hindi ito indication ng pagkansela. Mas mukhang inaayos lamang ang tamang panahon. Pisces, ito ang isa sa pinakamagandang bahagi ng reading. May bagong source ng income, may business idea, may side hustle, may komisyon, at may pagkakataong makabawi sa mga nawalang pera nitong mga nakaraang buwan. Pero may warning, iwasan ang impulsive spending kapag dumating ang biyaya, magtabi agad. Mas magiging magaan ang mga susunod na buwan kapag maayos ang financial foundation mo. At ang wisdom card, happy. Ang unang wisdom message ay nagsasabing ang tunay na kasiyahan ay hindi laging nanggagaling sa malaking tagumpay. Minsan nasa maliit na biyaya ito. Ngayong July, mas marami kang mapapangsing dahilan para ngumiti. Kapag pinili mong maging grateful, mas mabilis ding darating ang mas maraming pagpapala. Co-create ang pangunahing wisdom message. Hindi ka nag-iisa sa pagbuo ng iyong pangarap. May bahagi kang gagawin. At may bahagi ring gagawin ang universe. Kapag gumawa ka ng unang hakbang, magbubukas sa mga pinto na dati ay akala mong imposible. Magtiwala sa inspirasyon. Magtiwala sa timing at huwag matakot magsimula. Pisces, hindi aksidente ang reading na to. Marami kang pinagdaanan pero ipinapakita ng energy na ang July 2026 ay buwan ng bagong pag-asa, bagong simula at mas matatag na pundasyon. Kung nag-resonate ang reading na to, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Astro Luna Quest at i-share ito sa kapwa Pisces na maaaring nangangailangan ng message na to. Maraming salamat sa iyong oras. Hanggang sa muli.